walang anniversary. Ayan, mga kasama sa tour. Mga kasama po sa tour. Kasama po ako. Kasama sila kayo. Ang hirap mag-register eh. Hindi kaya madali mag-register, di ba? Hindi nga kami nakasama sa 29 eh. Oo nga, siya nga yun. Diyos, bakit kayo na... Hello. Inom lang ako. No, hindi. Si Mariano Sibilia. Yes, Yan. yan. Meron pang Pedro Dandan, mga ganyan. So may mga iba pang mga so hindi lang po sila. So ano yung context nung nung nangyari doon sa Madjoha, no? Simple lang. Okay, ang context nun ay bakit naganap yung paghingi natin ng pagkakapantay-pantay noong 1870s na. Bakit tayo humihingi ng pagkakapantay-pantay 1816, 1870s? Eh, ang tagal-tagal na ng mga Spanish din eh. 300 years na tayong sinasakop. Okay, eto kasi yung problema. Okay. Yung Pilipino nung nasakop, ang information nagagaling lang sa mga Kastila. Okay? Ang sinasabi ng mga Kastila, kami ang mag-aalaga sa inyo. Kami ang magbibigay sa inyo ng progreso. Eh, binibilog na yung ulo natin. Diba? Pagka yung pamumuhay mo, wala ka nakikita ng ibang pamumuhay, kahit napakapangit ng pamumuhay mo, akala mo okay na yun. Ang tawag ni Jose Rizal doon, yung demonyo de comparaciones o demon of comparison, na kapag ikaw ay nag-abroad o ikaw ay pumunta sa isang lugar na mas maganda sa bayan nyo, doon mo marirealize ang pangit-pangit ng bayan nyo. Okay? So sa panahon na matagal, walang paglalakbay na ginagawa ang mga Indio. Kaya nga sila may sedula eh. Kasi yung sedula yung nagsasabi, diyan ka lang sa lugar na yan. Hindi ka basta-basta makaka. At wala rin silang kakayahan, girl, na magkaroon ng ganyang kasi mahal na maglakbay sa mundo. Pero may mangyayaring matindi. Una, technological. Magkakaroon ng steamships. Yung galleon na mabagal, mapapalitan yun. In fact, matatapos ang galleon trade dahil sa Mexican Revolution. No? Mga 1811, 1812. 1830s, papapasukin ng Espanya sa world trade ang mga ibang bansa tulad ng British, Dutch, French, at iba pang mga lahi. Dahil dito, magbubukas tayo sa mundo, una, tayo din maglalakbay na. Bakit? Yung mga nag-invest sa Pilipinas, ang kinuha nilang mga tao, mga Indio. So, di ba yung mga Kastila, sorry pasensya na kayo kasi yung ibang mga fans ng Spanish civilization, pero terrible talaga kayong mangupit sa mga Pilipino. Yes. Terrible kayong mangupit. Okay? Kita na ng Pilipino, talagang pinagtabauhan niya, hindi kayo magbabayad ng tama. Yan ang nangyayari noon. Akala ng mga tao, magaganda yung batas ng Espanya, pero batas lang sila, hindi sila sinusunod. Maganda, ang tawag doon, obedesco pero no cumplo. I obey but I will not comply. Oh? Di ba ganyan din naman sa Pilipinas, magagandang batas pero hindi pinapatupad. Ganyan din naman, hindi naman nagbago yan. Oh. Pero ito, masaya. No? Dahil sa teknolohiya, dahil sa pagbabagong ekonomiko, magkakapera yung mga Indio. At
yung mga may pera na yun, magkaka-business at magkakaanak at yung anak nila, ipapasok nila sa eskwela, tama? Ang tanong, sa eskwela, nung pinagsama yung Indio at saka yung mga puti, anong mangyayari? Nagkakaroon ng racism. O, sasabihin ng mga pile, mga teacher, yung mga mapuputi, mas matatalino sila kaysa sa mga Indio. So despite the fact that people had money, Indios had money, the Spaniards still made them feel like shit. Okay? Yan ang matindi dyan. And so, doon nag-i-stem yung desire na maging pantay natin, kapantay natin ng mga Kastila. No? Ang hinihingi natin, kung gagawin nyo kaming probinsya, bibigyan nyo kami ng mga karapatan. Diba? Nakapantay ng inyo. Yun ang aspiration. At sakali, propaganda movement to, at sakaling kapag natapos na yung panahon na yan, pwede na kami humiwalay sa inyo ng maayos. So umaasa si Rizal na peacefully, wala pang gumagawa nun ha, wala pang lokong nakakaisip nun, na ang isang colonizing power, imperial power, ay mag-give up ng kolonya sa sarili niya. Alam niyo kung sino unang gumawa nun? Ha? Mga Amerikano noong 1946. Dito sa Pilipinas, dyan sa lugar na yan, ako nasa ng bandilang yan. Hindi yan natupad sa mga Kastila, yung mga Amerikano ang nag-ano yan, yung peaceful separation. Of course, after so many heartaches, bullshit, di ba? Oh, sige. Now, that's it. Oh, so, ang inihingi ng mga Majoha, ng Gomez, Burgos, Zamora, at iba pa, hindi lang sila, okay? At si Pelaez, unang-una, Yes. ay magkaroon ng mas marami pang mga parish priest na secular. Secular meaning, hindi sila paring Dominicano, Franciscano, Recoleto, no, Agustino, at Jesuita. Sila ay mga, ang mga Indio kasi hindi sila pwede doon. So, ang mga Indio priest ay secular. Okay? At gusto nila mas maraming parokya. Si Burgos, siya na ang chaplain ng Manila Cathedral, yung pinakamalaking simbahan dito. Oh. So, anong problema niya? Bakit pa sila humingi? They want to widen it. Si Bacoor, Cavite, si Padre Gomez. Yes. Ano ba si Padre Gomez? Hindi pinakita sa Majoha film ito, Na yun ang frustration ko. Si Padre Gomez ay nakipag-peace negotiation sa isang rebelde sa bundok. At napababa niya ito at siya ay ni-welcome pa sa Malacanang bilang isang bayani. Ganon, pinarangalan sila ng Gobernador General. No? Mga tapos yung parish priest, kasi hindi naman lahat ng mga pari masama. Yun naman ang propaganda na lahat ng pari ay masama. Si Padre Gomez bilang parish priest, siya yung parang mayor. Siya yung nagpapatayo ng mga kalsada doon sa Bacoor. Mahal na mahal ng tao si Padre. Siya isang social worker, lahat na, siya na. Ikaw na, Padre Gomez, no? Si Padre Zamora, ganun din. No? Hindi naman totoo wala siyang nagawa. Kaso mahilig sa sugal yung kuya mo, kaya nadawit, no? Sa pelikula malalaman niyo kung paano siya nadawit yun. Yes. Accurate yun. But anyway, to cut the long story short, 1872, nagkaroon ng isang pag-aalsa. At ang pag-aalsa na ito ay mangyayari sa dalawang lugar. Cavite at Manila. Yung Gobernador General kasi, maraming umasa, yung dating Gobernador General magbibigay ng reforma, yun si Carlos Maria de la Torre. Ang ungas, 2 taon lang nagtagal. Oh, liberal yun eh. May mga nangyari sa Spain, hindi ko na ipapaliwanag yan, yung Gloriosa Revolution. Pero nangyari, bumalik yung hari. Bumalik yung hari at nagkaroon ulit ng mahigpit na Governor General. Ang pangalan Izquierdo. So, naglabas sila ng mga sentimiento tapos bigla tiklop sila ulit yung mga Pilipino. Mahigpit pala yan ni si Izquierdo. Pero ito nangyari. Hindi siya mahigpit dun sa kanyang mga makikilala. Okay. Nagplano ang 3 mason ng pag-aalsa. Cavite at Maynila. Okay. Ito nangyari. May nag-chuchu. Natugnugan yung sa Manila. So yung 3 mason na ito, nahuli ito. Pero kinausap sila ng Governor General, huwag nyo yung itutuloy. Yung sa Cavite, natuloy yun kasi nagkamali sila ng signal o something like that. Basta, nagkamali, tinuloy nila. Eto na nangyari.
noong, di ba yung tatlo, sila'y nagplano, Yes po. si Governor General nalaman, mason pala yung mga yan. At dahil sila'y magkakapatid na mason, pinakawalan niya. Pinatapon niya, actually hindi niya pinakawalan, pinatapon niya lang sa Africa, sa Morocco. Pero, yung kailangan ngayon, may sala. Okay, may hindi sinabi doon sa film na medyo matindi. Okay. Doon sa Cavite Mutiny, yung mga nagplano, may naglagay sila ng pari doon. So noong napasok yung kampo, yung pari na yon nakita nila. So pinakawalan din. Okay. Ano kaya ang role ng pari na yon? Hindi ko rin alam. Pero ang suspetsa ng mga historiador, siya yung sinasabi na Padre Burgos. So para kapag kami nagtanong, sino yung kausap niyo si Padre Burgos? Oh. Yun ang nangyari doon. Basta may pari doon eh. Misteryoso yung pari na yun eh. Tapos sumusuko na yung mga sundalo, di palalabasin na sila. Nung lumabas silang lahat doon sa kampo, pinagbabaril silang lahat. Walang human rights doon. No? Walang human rights. Sumuko na itong mga to ha. Talagang pinagpapatay silang lahat. Okay. So, nagkaroon ng speedy trial. May nagdawit kay Burgos. Ang pangalan ay si Saldua. Si Mariano Gomez ay nadawit kasama niya kasi siya rin yung active nung panahon pa ni Father Pelaez. No? At si Zamora naman ay nahuli lang kasi meron siyang papel na nakalagay doon. Oh, iniimbitahan ko kayo magdala kayo ng bala at pulbura in Spanish. Oo, kasi nag-aaya siyang magsugal. Tapos yung bala at pulbura ay code name para sa pera. O, magdala kayo ng pera. So, nung nakita ito, siyempre, Spanish, ano to, magre-revolution kayo. Di, hari siya ngayon. O, so, to cut the long story short again, no, nagkaroon ng trial at sila'y napatunayang nagkasala at sila'y pinarusahan ng paggarote. Yung garote, nakita nyo na kanina, no? Hindi yan pagsakal. Sabi doon, strangulation. Mali yun. Ito ay mabilis na ikot ng screw para baliin yung leg o yung tinatawag nating spine para instant death. Eh, yan yung mga humane ways to die eh. Diba? Humane ways daw yan eh. Kasi dati pinupugutan ka ng ulo, axe. Minsan nagkakamali yung executioner. No? So, yung guillotine na invento, tapos yung garote na invento din. So, yun yung mga humane ways to die. Actually, wala namang humane ways to die. Katarantaduhan yun, ano? So, hayaan na natin yan. So, umaga ng February 17, 1872, libo daw yung tao dito sa Luneta para masaksihan yung pagbitay. Tapos sa lugar na yan, na napinpoint ng isang eyewitness, diyan po binitay ang tatlong pare. Ang inuna, yung nagturo. Saya, ano? Pagay sa'yo. Oh. Tapos ano nangyari? Pagkatapos nun, hindi nagturo siya, yan siya yung inuna. Yung pangalawa na nilagay ay si Padre Gomez. So, si Padre Gomez ay kalmado. Tapos sabi niya, nagsalita siya bago siya bitayin na walang bagay ang nangyayari sa mundong ito. Hindi. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito, maging ang pagkahulog ng bawat dahon sa puno nang hindi ikinaluloob ng Panginoong Diyos. Walang nangyayari parang gano'n. So, basically sinasabi niya, may dahilan kung bakit kami mamamatay. Si Padre Zamora, tahimik na lang yun. Kasi hinila na lang siya doon eh. Tapos umupo ng maayos. Kasi nabaliw na siya dahil, di ba, napagbintangan lang naman siya eh. So nabaliw siya. Di ba? So wala na siya. Si Padre Burgos, iyak nang iyak yun. Sabi niya, wala akong kasalanan, bakit niyo akong papatayin? Wala ba hustisya sa mundo? Tapos yung isang priest na rector ng San Juan de Letran, yung Benito Corominas, isa sa mga gustong magdiin talaga sa kanya yun. Sabi ganyan ni Corominas, maging si Kristo ay walang kasalanan. Sabi ni Burgos, duwag. No? Alam niyo yun, tapos maraming pare ng iba-ibang orden nandun sa platform, pinipigilan si Burgos para maupo na. Imaginein mo yun. No?
Hindi naman ikaw yung gobyerno. Hindi naman ikaw yung mag-execute. Pero bakit kayo nandun sa ibabaw at kayo yung nangunguna doon? Kung wala talaga kayong kinalaman, di ba? Yun lang ang sasabihin ko dyan. Oh. So, yan ang nangyari dyan. So, binitay sila. No? Yung isang dramatic na maybe not, medyo sobrang exaggerated the dramatic scene, ay lumuhod daw lahat ng Pilipino. Yes, yun sa palabas. Ito ay ayon sa isang Frances Iplusio. No, sa La Solidaridad niya to sinulat. Lumuhod daw lahat ng mga Pilipino at yung mga Kastila daw ay biglang nagsipagtago sa Intramuros dahil natakot sa pwedeng gawin ng Pilipino nung mabita yung tatlong pare. So, 1872 ay taon na ayaw banggitin sa mga usapan dahil baka pag napag-usapan nyo yan, baka may makarinig at sumbong kayo. Para siyang Tiananmen Square sa China, no? 1989. Ganon din yung Cavite Mutiny ng 1872 at ang pangalan ng Burgos, Gomez at Zamora. Pero yung may isang tao na na-inspire ng events na ito, no? Yung kasing isang lalaki ay parang bahagi siya ng mga liberal na estudyante. Meron siyang kapatid na 11 years old noong panahon na yun. Oh, kinekwentuhan niya. Yung 11 years old na yun, lumaki yun. Oh, at nag-alay siya ng nobela sa tatlong pare. Si Jose Rizal yun. Yung namatay ngayong araw na ito. Oh, si Kuya Pasiano yung kuya niya. At si Jose Rizal ay inilantad yung hindi dapat pag-usapan. Diba? Kasi nga, binanggit niya yung Madjoha. At kung binanggit niya yung Madjoha, markado na siya sa mga Kastila. Diba? So, yun ang epekto. Tapos si Andres Bonifacio, sinabi niya sa kanyang mga kasama sa katipunan, narito ang isang piraso ng abito na mula sa tatlong pare. Isa sa tatlong pare. So, nire-ritualan nila yon. Ang ritual nila ay ang tawag dito ay paghihiganti natin ang gumbosa. So, yan ang ano. Yan, dyan yung makikita yung kwento nitong impact ng gumbosa sa bayan natin. Now, sabi ni Seo Salazar, wait a minute, it's not that clean. Kasi ang sabi ni Seo Salazar, ang isang historian, ang mga mayayaman lang ang nagka-impact ang gumbosa. Yung mga mahihirap, hindi nila kilala yan. Pero, sa aking palagay, nakilala din kasi nga ginamit na rin ni Bonifacio at ni Rizal. So, kumbaga, magkaka-impact pa rin. Although hindi siya yung akala natin na talagang malaking something. No? So, ayun. Sige. So, ang pinakasigurado tayo, ang mga paring Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay tumulong na tayo ay mabuo bilang isang bansa. Okay? Any questions? Yung mga tanong ba? Okay. Buhay iyaw ng hirap at tanang maglakbay. Ikinis umana, itamis ang kamatayan. Neta, sapagkat minsan itong tinawag na mi ultimo adios. Bakit? Dito kasi nagbaybay si Dr. Jose Rizal. At may kita ninyo ang mi ultimo adios sa tatlong wika. 3 languages. In original Spanish, English, and Tagalog. Translated by Andres Bonifacio. Bakit? Sapagkat kahit si Rizal ay hindi niya talaga totally gusto ng revolusyon, siya ay inangkin ng revolusyon. At ginawa siyang bayani ng revolusyon. Oh, hindi rin naman siya totally against it. Di ba, Kitty? Oh. So, ngayon. So, ito ang ano niya. Ayan. So, assignment nyo na lang yan. Sana mabasa nyo pag may panahon kayo para hindi na tayo tumagal. Ginawa ang lugar na ito
ng National Artist for Landscaping, Ildefonso Paez Santos. At ang mga sculptures na makikita nyo ay gawa naman ni Eduardo Castrillo, Master Sculptor Ed Castrillo, nung nagpapakita ng buhay ni Rizal bilang isang estudyante, bilang isang siyentipiko, ophthalmologo, bilang nagtatag ng La Liga Pilipina. Sa La Liga Pilipina, nandyan yung gusto ni Rizal sa atin, yung vision niya. Ano yung vision ni Rizal? Na tayo ay maging mapagdamay sa isa't isa. At tayo ay magkaisa bilang isang katawan. So, tatanong lang natin, nagkakaisa bang Pilipino ngayon? Ewan. Nagmamahalan ba tayo? Ewan. Nagsisipag bang Pilipino para magtanim, magnegosyo, at mag-aaral? Oo naman. Di ba? So, pag ginagawa natin ito, pinagkakaisa natin ang bayan natin, si Rizal ang ating dinadala. Yan ang mensahe ng La Liga Filipina. At yung pakikipag-usap niya kay Dr. Pio Valenzuela, sa kanyang pagtanggi na maging miyembro ng Katipunan, presidente ng Katipunan, pero pinayuhan naman niya. So ayaw niya, tapos pinayuhan niya. So ano ba talaga, kuya? Sige. Pero ito yung gusto kong ipakita sa inyo, ikwento. No? Yung kwento ng ina ni Rizal. Ayan. Si Jose Rizal ay laging kinikwentuhan ng nanay niya mula sa aklat na Amigo de los Niños. At yung kwento ng Gamo-Gamo, yung pinakamatindi, nagtumatak kay Rizal yan. Alam niyo na yun, di ba? Yes. Mayroong Gamo-Gamo. Di ba sa Firefly? Napanood yun na ba yun? Panoorin yun na Firefly. Maganda yun. Oo, napanood mo na? Rewind pa lang. Firefly, panoorin nyo. Alam niyo, sabi nung mother firefly doon sa baby firefly, alam niyo yun, baby mot. Mami mot. Sabi ni mami mot, baby mot, huwag kang lalapit sa apoy kasi mamamatay ka. Mami, ang sarap niya. Huwag kang masaway. So, iniwan ngayon ni mami mot. So, ano nangyari, no? Paglisa ng ina, sabi nga sa musical, paglisa ng ina, Gamo-Gamo ay nagpasya, unti-unting lumapit sa apoy ng lampara. Habang lumalapit kanyang nadarama, kay sarap na init di dapat mangamba. At siya ay binulag nitong kapusukan, lumapit ng lumapit walang pakundangan. Kay sarap na init bigla ang bumagsik, at siya ay tinupok simbilis ng saglit. Palakpakan. Yan. Hindi dinedemand yung ano. So nakita niyo yung ano na yun? Yung kwento na yun? Now, anong aral ang dala sa atin ng kwentong yan? Simple-simple, di ba? Huwag mong suswayin yung nanay mo. Kasi mamamatay ka. Saya, no? Kaso hindi eh. Bakit? Sino ba yung baby mo? Si Rizal. Si Rizal yun eh. Yes. Pasaway ang Rizal. Ano ba yung simbolismo ng apoy? Ang simbolismo ng apoy ay edukasyon. Huwag kang magpakatalino sa panahon ng ating mga Panginoong kolonyalista. Dahil pag mas matalino ka sa kanila, papatayin ka nila tulad ni Padre Burgos. 7 degrees, 2 of them doctorates at 35 years old. Anong ginawa ni Rizal? Di ba? Iniwasan ba niya? Hindi. Sinong niya yung apoy. Diretso. Bullseye, boom, patay. Boom, panis, patay. Di ba? Pero anong nangyari? Para yung mga susunod sa kanya na lalapit sa apoy na Pilipino, eh, hindi na kailangang mamatay kasi malaya na tayo. Yung paalala sa mga kabataan, huwag kayong bulakbol. Mag-aaral tayong mabuti dahil may panahon na kahit yan, hindi natin pwedeng gawin ng malaya. Okay? Wala lang. Na nagsasabing paghihiganti nilang magmachoha. Oh, ganda, no? Nag-revolusyon noong 1896. Tapos, ang dala-dala nilang picture, pag nagmi-meeting sila, picture ni Rizal. Ayun, napagbintangan. Kaloka, di ba? Oh.
Yun ang dahilan kung bakit hinuli si Rizal. Pero, pwede mo rin sabihin na in-inspire niya yung nangyaring yun. Kasi sinulat niya yung mga aklat. At nag-revolusyon nga si Bonifacio na nakabasa ng aklat na yun. Although hindi lang, ang kailangan nating maintindihan, hindi ito parang linear na epekto. Ibig sabihin si Rizal lang ang dahilan kung bakit tayo naging bansa. Iba-iba yan. Magmula pa doon sa panahon ni Tapar, Sumuroy, yung mga pag-aalsang ganun. Na, by the way, mamaya pag may time kayo, pwede niyong iikutin doon sa fountain. Nandun yung mga estatwa ng mga nag-alsa nung unang panahon. Bago pa si Bonifacio. O yun, Dagohoy. yung panahon ng Centennial, yung Gallery of Heroes na yun. O, tapos, doon sa bandang ang tawag doon sa may Chess Plaza, meron doon pathway na granite. Nakalagay doon yung pangalan ng lahat ng pinitay dito. So yan, ang tawag doon pathway to glory. Kasi naging glorious nation tayo dahil sa kanilang sakripisyo. Okay, tuloy ko na yung kwento ko. Anong kaso ni Rizal? Bakit siya pinatay? Hindi yung nobela niyan dahilan, Hindi yung nobela niyan dahilan. Hindi siya namatay dahil sa mga nobela niya. Siguro bahagi na yun ng pagnanais. Parang alam mo yun, hindi naman siya may kasalanan sa ganito, pero dahil inis na inis sa kanya sa maraming bagay. So naiipon na yun. Diba? So yung mga nobela niya and all. At talagang kaso ni Rizal, siya yung nagtatak ng katipunan. Alam niyo yung katarantaduhan yan, di ba? Yes. Pero, bakit nang ganun? Kasi, nung sinabi si Bonifacio daw yung nagtatag, sabi ng mga Kastila, sino itong Bonifacio na ito? Hindi namin siya kilala, di ba? Sino ito? There's probably someone higher and more influential.